Actually bro, nung namatay si Brad Ellie, ay nanatili pa ako ng 1 taon doon. Pero nakapansin na ako ng mga aral na hindi aakma doon sa natutunan ko dati kay kapatid na Ellie. Gaya ng debating walang kibuan, yung gitnang daan. Doon po ako nagkaroon ng nakaramdam ng ano ba to ay hindi na po tama ito. Itong mga itinuturo nila. So ang ginawa ko po ng mga panahon na yun ay nagpo-post po ako ng mga against doon. At nakarating po sa manggagawa namin at pinatawag po ako. Apo, magandang gabi po sa lahat sa mga naikinig po ngayon. At nag-join po ako at gusto ko po sanang magbahagi ng iyong mga nasabi kanina, Brad. At natutuwa naman po ako ay tama naman po yung mga nabanggit mong sitas kanina patungkol doon po sa Hebreo 3 at 16. So yun po ay talagang pagtulong po yun doon sa iba, yung mabuti pa na iyong nabanggit kanina bro. At kanina habang kayo ay nagbabasa doon sa talatang yon ay sinusundan ko po yung mga sitas. Tama naman po, Brad. Opo. Salamat po. Salamat sa Diyos. Yan po si Brad Anya ko ay ano po yan. Matagal na rin pong kapatid at nasama po siya doon po sa MCGB ni Yuli. Nagtagpoon sa mga pioneer doon, mga kapatid. Pero hindi na natin masyadong ano yan, Brad, no? Hindi na natin masyadong didiscuss yan. Kasi iba naman ang topic po na yan eh. Pero galing din po siya doon, mga kapatid. Salamat po sa Diyos, brother, sa pag-share po ninyo. Meron pa ba kayo idadagdag? Opo, gusto ko lang po i-share sa yung aking mga naranasan noong nakaraang taon, noong 2022. At ako po ay nakaranas ng yung gaya sa mga ibang kapatid na binalak dahil sa pagtuligsa doon sa kanilang leader. At noon akala ko kasi ako lang po ang nakakapansin sa mga ganong paraan. Yung pala, hindi lang naman pala ako ang nakakapansin. So, ng mga panahon na yon, nung 2022, ay tinutuligsa ko po doon yung mga maling turo ng leader nila. So, ayun po. At ito sa mga panahon ngayon, ay hindi lang pala ako ang nakaranas nito, kundi pati mga ibang mga kapatid natin ay ganun din. Actually, kung hindi ako nagkakamali, yung account ko noon ay kanilang ikinalat sa social media at pinasama po ako. So, ayun, yun po yung naging karanasan ko, mga kapatid, sa dating inaaniban nating reliyon o iglesia. Grabe rin po pala ang naranasan ninyo, brother, no? Opo. Sobrang nakaranas din ako ng parang syempre, ako naman po kasi noong mga panahon na yon, aktibo po ako sa kanila. So wala po akong absent, wala po akong mga tutol sa mga nakikita ko sa kanila. Bagamat syempre tao po sila, may mga pagkakamali. Inuunawa po natin yon dahil sa mga panahon na yon, sabi ng dati nating mga ngaral na huwag tayo tumingin sa tao kundi sa aral, di ba po? Ganun po ang turo sa atin eh. Pero yung mga dumating na time na wala na po yung kapatid, nakakatandang kapatid, ay ayun, doon na po nagsimula yung mga pagbabago na mga nakikita ko at hindi labag na talaga sa kalooban ko yung mga nangyayari noon. Actually bro, nung namatay yung si Brad Ellie, ay nanatili pa ako ng 1 taon doon. At bali 1 taon, pero nakapansin na ako ng mga aral na hindi aakma doon sa natutunan ko dati kay kapatid na Ellie. Gaya ng debating walang kibuan, yung gitnang daan. Doon po ako nagkaroon ng nakaramdam ng ano ba to ay hindi na po tama ito.
itong mga itinuturo nila. So ang ginawa ko po ng mga panahon na yun ay nagpo-post po ako ng mga against doon. At nakarating po sa manggagawa namin at pinatawag po ako. Nung pinatawag po ako, humarap po ako sa kanila at yung mga manggagawa na yun ay mga nasa 13 po sila kung di ako nagkakamali. Nakalimutan ko na po yung mga pangalan ng iba. So, nagkaroon po kami ng pagtatalo. Ang ipinagtatanggol nila, yung aral na natutunan nila doon sa kanilang kasalukuyang leader. Now, which is, mali talaga, Brad. Maling-mali. Tama. Oho. O kasi doon sa usapan nyo na yon, ang tanong nila may tutol ka ba sa aral ni Kuya? Oo. Tama po. Ang sinagot ko po doon oo, tutol ako. Pero hindi ako tutol sa aral ni Kristo. Ganun po ang pagkasagot ko noon. Maganda nga, Brad, yung mga kapatid, yung meron po siyang audio recording na kinausap po siya ng mga manggagawa na nasa Zoom conference yan, brother, no? Opo. Makikita nyo po doon. Kung wala kayo noon, mga kapatid, manghingi lang kayo sa mga o kahit po sa akin, meron po akong kopya na yon. Hindi lang yun comics, ha? Yung pinagkakalat, yung recording po niya. Makikita nyo, mga kapatid, kung paano bulag na sila. Ayaw po nilang humihingi si brother ng talata Hindi sila makapagbigay ng talata. Kaya wala, sabi ko po sa inyo hindi lalaban niya mga yan, mga kapatid. Dahil alam na alam nila yung pinagtatanggol nila, hindi po nila mapapanalo. Yan. Sige po. Alam mo bro, at sinabi pa nga sa akin nila na pumunta raw ako doon sa kampo ng adventure nila ng kanilang leader. Parang alam mo yun bro, parang nang-aasar pa sila sa pagsasalita sa akin ng gano'n. At pinagbawal nila ako na bigyan ng link. Hindi po nila ako binigyan ng link noon. Actually, noong araw na yon talagang binalak nila ako. Pati yung mga kapatid na dati kong mga friends na wala naman akong ginawang mali sa kanila. Hindi naman po ako nakapag-argumento sa kanila. Pero lahat ng mga yon bro, ay nung nalaman nila na gano'n ay binalak nila ako lahat. Yun ang masakit sa akin bro. Kasi syempre, wala naman tayong ginawang mali sa kapwa natin. Hindi naman tayo gumawa ng mali sa kanila. Pero ang dating, tayo masama. Tayo ang pinasama. Which is, wala naman tayong inagrabyadong sino man tao. Doon lang naman sa tutol lang tayo o tutol lang ako doon sa mga turo na pinangangaral ng kanilang leader ngayon. Di ba bro? Tsaka, yun nga ang diwa ng Biblia, yung nag-aalinlangan, kahahabagan, hindi bablak. Walang aral na gano'n ng Panginoong Hesus na ang isang tao na naliligaw ng landas, ibablak mo. Ang tao na lumalaban na, sabihin na natin lumalaban na, ibablak mo na. No. Hindi mo sasarhan ang pintuan ng langit. Katulad nga ng ginagawa ng mga iskriba at pariseyo. Sinasarhan nila ang langit. Pinalalabas nila, ikaw hindi ka na pwedeng mapunta sa langit. Masama yun. Hindi ganun ang diwa ng Panginoong Hesus. Hindi ganun. Kaya maling-mali ang pangbablock nila na yan, mga kapatid. Isang antikristong aral yan, mga kapatid. Sige, Brad. Saka bro, di ba? Si Kristo nga, yung isang tupang nawala hinahanap niya. Correct. Yung isang tupa na ayaw niya mapahamak, inaakay niya na wag mapahamak. Merong ganun sa verse ng Bible na wag lang mahulog sa hukay yung isang tupa. Pero gusto niya iligtas yun. Samantalang tayo ay nanatili naman tayo sa aral. Pero dahil nga sa mga ganong mga turo na mali, nagtatanong lang naman tayo kung ano po dapat anong dapat lang isagot sa atin para tayo naman ay maliwanagan, di ba po? Pero ang sagot naman nila sa atin ay i-block tayo. Tsaka kasi brother, kaya tayo nagsasalita, kaya yung maraming mga kapatid nagtatanong,
naghahanap tayo ng accountability eh. Meron kasi dapat accountability na pag meron halimbawa may Area 52, ano nangyari doon? Hindi ipaliwanag niyang maigi. Meron dapat mananagot, masususpende, may matitiwalag. Yun eh. Hindi pwede ka kasing gagawa ka ng kasalanan, tapos bigla na lang you're free to go. Hindi ganun eh. Hindi, yun ang gusto niya. Kaya nga 'di ba ang salita niya, huwag kayong mag-alala. Nag-aayos kami ng aming lakad. Parang ganun ba? 'Di ba? Yes po. So, Tsaka Brad, 'di ba, nung buhay pang ating dating mga ngaral, ay matapang siya magsalita na kung mayroong man tanong sa teacher ay dapat magtanong sa teacher. Bakit ngayon siya, naging teacher po siya dati at ngayon ay preacher siya, ay hindi niya magawang sagutin ang mga tanong ng mga kapatid? actually, Brad, sinasabi mo na yan, may video siya niyan, di ba? Yes, po, meron po. Sabi niya yung teacher, nagpapatanong. Isa ngayon, ayaw na niya magpatanong. Kasi nga, mga kapatid, alam na natin yan. Ibig sabihin lang, meron siyang tinatago. Yan. Yes. Meron siyang. Kaya yan po talagang masaklap, bro. Nakakalungkot talaga. At siguro, Brad, payo ko lang po sa mga kapatid na naikinig at naririto ngayon, ay sana manatili rin po tayo sa aral na ating natutunan at magsitibay po tayo sa pananampalataya kahit na kasamain nila tayo, ay huwag tayong gaganti ng masama sa masama. At yun lang po. At itong ginagawa po ni Brad CJ, ni Brad Badong, ay tama naman po nila si Sneaky, mga binabahagi nila sa atin, ay ito po yung isang paraan upang tayo mga kapatid ay mamulat. Siguro may mga ibang kapatid na naikinig din, yung mga naroroon pa sa kabila, ay sana loloobin ng Diyos ay makapakinig sila at malinawan din sila na wala silang maging galit sa atin. Kasi tayo rin, biktima rin po tayo rito, lahat tayo, di ba po mga kapatid? So dapat maging bukas lang po ang ating isip at magpatuloy lang po tayo sa paikinig kay Brad CJ. At dito naman wala naman po tayong pilitan. Basta magbukas lang po tayo ng ating puso't at isip. At yun lang po mga kapatid. At salamat Brad CJ sa maikling oras na iyong pinagkaloob sa akin. Gusto ko lang po ma-share yung aking saloobin at sana magpatuloy po itong mga ginagawa natin talakayan, Brad CJ. Opo, brother. Salamat din po. Salamat sa Diyos, mga kapatid. At ako rin, masaya po ako dahil sumasampa po kayo, nagsasalita rin po kayo, mga kapatid. Nakakatulong po yan ng malaki sa lahat po. Meron po akong ini-expect pa, mga kapatid. May isang kapatid na diakono. Gusto po niya magsalita, mga kapatid.